Hi guys, today ay isa sa malaking update siguro ito sa ating challenge dito sa ating YouTube channel. Nasa phase na tayo dito ng pagtatapos ng documenting. So we gathered data na dito sa ating pinaka-challenge and I'll reveal na rin dito sa video na to kung ano yung next phase. Siguro may idea na rin dito yung mga nakasubaybay sa Facebook kasi ay mentioned na yung Alchemist i-discuss natin yan dito sa video natin today. Di-discuss ko dito yung mga experience natin, the documenting phase, yung side ng trading na hindi usually nakikita. Ipinakita ko yan along this challenge guys from the start, from day 1. And papakita ko rin dito guys yung isa sa mga graph ng emotional behavior natin. So malaking bagay yan as we gathered data dito guys So discuss natin yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys So ngayon, documenting phase for this challenge is done. So we just documented everything dito sa mga audience or sa mga nakapanood, sa mga nakapansin. Hopefully you appreciate those ideas kung ano nga ba yung nangyayari, and I personally appreciate doon sa mga sumabaybay, and I gathered data dito na kailangan ko na maipakita ko sa inyo guys from the start na ang laki ng upside natin with the systems applied guys. Yeah, as mentioned, ito yung side ng trading na hindi natin usually nakikita guys So unang-una, again, hindi ito get rich quick na challenge guys Hindi rin ito signals as I mentioned sa mga days na ginagawa natin dito sa challenge natin. Ginawa ko yung pinaka-challenge as documentation, as mentioned doon sa day 1. At para na rin sa journaling guys para makita natin kung paano ba gumagalaw ang trading, pati emotions. So isa ito sa parang emotion thesis ko siya. So we observe guys from day 1, chill lang tayo, ay share some insights, ideas. Walang pressure and more on execution. So I share that ideas at video guys So dito mga tayo ng plus 844%, day 3 1,400%, at day 4 halos na-reach natin yung 120k So dito na nagsisimula yung pinaka-delikadong part Naging confident ako. Again guys, I'm documenting this one para ma-share ko sa inyo. At kapag masyado kang mabilis manalo, hindi mo namamalayan, hindi ka na nagtitrade ng market Nagtitrade ka na ng ego mo. And I share as well guys yung unang drawdown natin from 120k to 71k, pero nabawi ko ulit At dito pumasok yung trap. Akala mo kaya mo na lagi bumawi. So, yung ginawa ko, naglagay ako ng trades habang nagta-travel, less focus, and naka-limit orders lang yung mga yun. So, sa day 9, dito nag-iba yung lahat. Bale, from 120k, nagkaroon tayo ng pullback at naging 70k, and then down to 20k Dito na pumasok yung pinaka-common na mistake Nag-oversize ako as well as emotional entries. So kung mapapansin nyo din doon sa strategy ko from day 1, I mentioned the swing trading Nung day 9 onwards, you observe na naging scalp na yung strategy ko. May part doon na parang gusto kong bumawi. If you observe guys doon sa behavior ng day challenge update natin na video So ito yung pinakamahalagang lesson. I'll share this to you guys Hindi ka nalulugi dahil sa isang trade
nalulugi ka kapag sinabi mo sa sarili mo, kailangan kong bawiin to. And after that, you observe doon sa day 10 up until day 15, parang nagiging loop na siya, no? So, from 10K, naging 50K ulit, tapos bumalik ulit sa 10K. So, cycle na siya. At delikado to yung mga gantong scenario, guys, no? Kasi binibigyan ka niya ng hope, no? Habang sinisira niya yung disiplina mo. And after that, guys, I feel na hindi na ako nagtitrade ng chart. Random entries na, wala nang structure. Kaya, guys, no, sa video na ito, hindi ako tumigil, no? Hindi ito fail, kundi dahil kompleto na yung data. Na-experience ko, na-share ko sa inyo. So, ano na nga ba ang next phase dito? Along the challenge, I observe, I've gathered data, and naging active din tayo sa Discord dahil din sa request ng community, no? So, next phase dito, guys, is ito yung tinatawag na Alchemist by Paulo Coelho. So, bali doon na rin naging inspired yung challenge. So, maganda kasi yung book na yon, kung saan frequently fails and faces several setbacks yung character sa book na yun, no? To his pursuit ng personal legend, yung pinaka-destiny niya. At yung mga failures na yon ay hindi nag-portray, no, na final defeats, but rather essential trials, no, na designed by soul of the world to test nung kanyang commitment, yung lessons, and may prepare siya doon sa kanyang ultimate goal, no? So, maganda yung book na yun. It's an Alchemist. And right now, we have balance pa naman dito. This will be continuation doon na nga lang sa Discord, no? And yeah, you can just join naman sa Discord. So, right now, andito yung natin, cellphone natin. Meron pa naman tayong 10K. So, kunin ko lang dito sa cellphone natin. Ayan. So, we have 10K pa. Refresh ko lang. Ayan, guys, no? So, meron pa tayo dyang 10.3. Alright, guys. So, ito yung pinaka data for our challenge, no? We will be transitioning sa Alchemist Space, which is sa Discord, and I'll update na lang siguro dito sa YouTube natin. But ito yung pinaka equity curve natin. Share ko din dito yung psychology thesis natin, guys, no? So, like, data gathering tayo from the start. We mentioned that. And journaling, nag-pick tayo ng 120K, and then nagkaroon tayo dito ng spark lines. Karoon tayo ng first shock, which is travel distraction. I have action plans na here. We have this emotional fog, oversizing, emotional entries. And then after that, we observe na we can pull back, nabawi natin. We do revenge scalping, violating ng strategy. And after that, I feel like the data was already complete. And data absorption at continuation for the Alchemist, no? This will be shared on Discord. Next one, refined emotion ng pinaka-thesis natin dito. How our psychology. So, like for example, this is the spark lines for the objective start. We have this peak. We observe confidence sa sarili natin. And feel natin we can continue more, which is I mentioned kanina na it's dangerous state of emotion, lalo na kapag nasa trading ka. So next one is the danger zone, guys, no? So ito, I'll share naman ito. Meron akong pinaka-journal nito ng Alchemist blueprint natin for emotional or psychological approach dito, guys, no? So after that, emotional dump, oversizing as mentioned. I feel also dito nung attempt na ma-win back siya, and naipakita ko yan, guys, dito, no? So yun, ang ganda nung nangyari. I just gathered data dito, and this challenge will proceed sa Discord for the Alchemist reset pace, no? So, yeah, we can go sa Discord. Like, dito sa Discord, ito yung recent update natin. First 20
You can just join naman sa Discord. We will share yung pinaka-approach and other strategy dito. So you can join dito guys sa Discord natin. Andito yung mga updates. I've been active dito. Simula nung nag-gather natin yung pinaka-documentation phase and yung data na kailangan natin na ipakita ko sa content natin guys, no. So yun. Hopefully you get some insights dito guys. Gustong mag-join sa Discord, feel free to comment Discord lang. And pwede nyo namang puntahan yung pinaka-official Discord link natin sa profile sa YouTube natin. Yun lang for today guys. Kita-kits tayo sa Discord. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Kita-kits tayo sa Alchemist Space. And yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Have a blessed Sunday. Bye for now.